ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, Ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Kwento ni Van tungkol sa kanyang failure. Uy. Anong klaseng spell failure? Bagsak na lang. Capital P. Failure. Diba? So, si Van ay nagdadamdam. Ako, interesting to, no? Kasi lahat tayo sa buhay natin, madami tayong failures. Correct. Lahat tayo relate. Yes. Kaya abangan. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Van. Isa sa napakarami ninyong estudyanteng tambalanista. Sumulat ako sa inyo kasi ang bigat-bigat ng dinadala ko at hindi ko po alam ang gagawin ko. Sana ay mabigyan ninyo ako ng payo. Simula na mag-aral po ako, I have always aimed to be the best. Palagi akong honor student at consistent na humahakot ng awards. Kaya naman, proud ang pamilya ko sa akin. Alam nila na pagdating sa eskwela, I always do my best at wala silang dapat alalahanin. I took up civil engineering at 4th year college na po ako ngayon. Gaya ng ibang 4th year students, pinakahihintay ko yung graduation. After many years of sleepless nights, struggles, and hardships, excited na akong umakyat sa stage at abutin ang aking diploma na ilang taon kong pinaghirapan. Kaso hindi po mangyayari yun. May binagsak kasi akong subject at dahil dito, hindi po ako gagraduate next month. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko dahil dito. I am also beginning to doubt myself. Kaya ko pa kayang tapusin ang kursong sinimulan ko? Ang mas malaking problema ko, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko na walang graduation na magaganap next month. Pinaghahandaan na kasi nila ang graduation ko at proud na proud sila kasi sa wakas, may engineer na daw po sa pamilya namin. Tambalan, pakiramdam ko, niloloko ko ang pamilya ko. Pero sobrang proud kasi sila sa akin kaya ayokong ma-disappoint sila. Mahal na mahal ko sila kaya hindi ko kayang saktan ang damdamin nila. They have always thought that I am the perfect daughter. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na mali sila. Paano ko po sasabihin na I failed. Salamat po sa payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Van. Hello sa'yo, Van.
Gets namin yung nararamdaman mo. Especially kung ikaw ay straight A student, ibig sabihin yung talagang sabi mo nga achiever ka. Tapos ang dami-dami parang ang dami-dami mo nang ginawang mga yung best mo para lamang marating yung kung ano man yung goal, 'di ba? Tapos isang araw biglang magkakaroon ng failure. So ngayon parang hirap na hirap kang tanggapin. Kaya gets na gets namin yung yung nararamdaman mo kasi kailangan naming sabihin sa iyo, Van, sorry to say this to you. Sorry na talaga, pero kailangan naming sabihin sa iyo na hindi ito ang last time na magfe-fail ka. Yun ang masaklap na katotohanan sa buhay po natin. Yung na-experience mong failure will not be the last. Hindi talaga yan yung huli. It will not stop. It will not stop there. Marami ka pang ma-experience ng mga failure, and it's not just regarding academics. May mga ma-experience ka pang failure pagdating sa relationships. Meron ding magfe-fail yung ginawa mong pagpapakinis sa mukha. Akala mo e-effect pero hindi talaga. Yung ang laki ng ginastos mo. Correct, di ba? Tapos parang wala namang nabago. Sa true, di ba? May mga ganyan. Meron kang, hindi tayo sa nagiging negative, pero merong possibility na mag-fail ka sa trabaho, sa career, sa negosyong papasukan mo, di ba? Mag-fail ka sa madaming failure. Maski nga sa bowling may malaki ang posibilidad na lahat ng tirahin mo kanal, di ba? Kasi itong na-experience mong failure in school will not be the last time. Ito yung, alam mo, ang dali lang laging sabihin ng mga taong wala sa sitwasyon, di ba? Kaya ang dali lang para sabihin namin itong mga bagay na ito. Pero gets namin yung nararamdaman mo at valid yung nararamdaman mo. Pero gusto lang din naming sabihin sa'yo, in fairness to you, kung ang pag-uusapan natin dito ay mindset ba, mindset. In fairness to you, nauna ka sa failure. So in fairness to you, pagka sa susunod na mangyari yung failure na yan, in whatever form it will take, di ba? Kahit papaano, may training ka na. Ibig sabihin, mas kakayanin mo na, mas alam mo na dapat yung galawan. So, alam namin na hindi dapat na yun yung sabihin, dapat i-encourage ka namin, di ba? Pero, gusto lang namin i-real talk ka. Laknak ka din ng realidad. Kailangan natin sa araw-araw na pamumuhay yun. Sa truth. Harapin ang katotohanan that this is life. Correct ka, na may ganyan talagang klase mga failure. At during these moments, these situations that we fail, dito natin nakikilala kung sino talaga yung mga taong nagmamahal sa atin at susuporta sa atin come what may. So kung sinasabi mo na yung mga magulang mo, grabe yung pagtingin nila sa'yo, grabe yung pagmamahal nila sa'yo, sila ang unang-unang magiging soldier mo at magiging shield mo sa nararamdaman mo. Ibig sabihin, they should be able to comfort you. Yes. Ganun. Kasi ang kailangan mo dito ay ang suporta nila at hindi suporta ng marami bang taong chichismising ka lang at sasabihin, asus! Hindi naman pala natapos. Diba? May mga ganyan Pero yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, maiintindihan ka, yes, yayakapin ka, at sasabayan ka sa pag-iyak mo. Ganun. So, tinatanong mo sa amin, paano mo sasabihin sa magulang mo? Ikaw, nasa sa'yo, whatever form you like. Is it through a cheer dance? Is it through a pantomime? Pantomime! A cooking show. A cooking show, pwede rin. Interpretive dance. Correct. Or a dog show, di ba? Pero iba na pala ang dog show, di ba? Pero yun walang ibang way. Walang ibang way but to say it, to pray, to pray that you have the confidence, that you have the strength na sabihin sa kanila ang katotohanan. Kasi wala talagang ibang paraan. Ang paraan lang talaga dito ay magdasal ka, nabigyan ka ng Diyos ng maraming lakas ng loob para sabihin sa kanila ang katotohanan. Para at least hindi na dadagdagan ng problema kasi baka mamaya madagdagan pa ang problema. Paano? Nagpa-reserve na ng restaurant. Nag-invite na ng
mga kaibigan, 'di ba? Nag-post na. Ang dami na ang dami na nilang mga ginawa in preparation for the graduation, 'di ba? So mas dumadami. Sa halip na ito lang, mas lumalaki yung problema. So sasabihin mo talaga, you have to be honest and upfront with Yes, them. say it right away. Correct. Kausapin mo agad ang mga magulang mo na ito yung nangyari. And since they are your family, they will Correct. understand, 'di ba? Bibigyan nila ang pagmamahal na dapat mong ma-receive. Nasasabihin nila, anak, huwag kang mag-alala. Correct. 'Di ba? Diba? Walang Nandito kami. judgment sa Tama. madaling salita. Kasi pamilya mo sila. Correct. That's one good thing about it. Pamilya mo sila at iintindihin kanila kahit anong mangyari because they love you. So they will understand you. Correct. Kung yung iba i-judge ka nila, ang dami nilang sasabihin tungkol sa'yo. Lalong-lalo na yung mga taong inggitera. Di ba? Yung mga naiinggit. Yan yung mga taong naiinggit. Sila yung mas masaya. Sila talagang maligalig kapag nga nakikita nila yung kinaiinggitan nila, bumabagsak. Correct. Diba? Yun talaga yung yung katotohanan dyan. So, dead mo muna sila kasi hindi mo sila kailangan sa buhay mo, hindi sila makakatulong sa'yo, hindi mo ikagaganda, at hindi mo rin ikagraduate yung mga inggitera. Diba? Totoo. So, yung mga tao talaga, yung core group, yung circle na, yung pamilya mo na magbibigay sa'yo ng pagmamahal, sila yung dapat mong sabihan. Totoo yun. Uulitin namin yung pamilya mo will not judge you. Oo. So, punta ka na doon. Correct. Sabihin mo na yung katotohanan. Tama. Hindi Pero nila syempre, husgahan. maganda Promise. part yung magsiset up tayo ng maganda. Okay. Ibig sabihin, may build-up May na band maayos. setup. May band set-up. Kung kaya mo, kung afford. May stage setup. Kung favorite ng nanay at tatay mo, may imbitahan ka na banda na favorite nila, why not? Kahit hindi na yung actual na banda, yung show band ba? O, di ba? Yung mga show band na natutugtog ng mga paboritong kanta ng mga magulang mo, ganun. No? Okay, kung wala kang ganung, kasi syempre estudyante ka pa lang, yung sasetapan mo ba na i-arrange mo o sasabihin mo during the time that, chill lang kayo, yung hindi mainit yung ulo ng nanay mo kasi kasisingil lang sa kanya ng landlady, wag ganon. So, kumbaga, yung sinasabi naming setup is, i-set up mo muna yung feelings, diba? Magtatansya ka din, diba? Establish mo, parang ganun pa, parang konti-konti, ganyan. Yan, ganon. diba? Alam mo, makakaramdam yan yung kapag halimbawa, hindi ka naman usual na nagluto, bigla ka nagluto. Hindi ka naman usual na naghuhugas ng pinggan, bigla nga, every time na kumakain, hugas ka ng hugas, diba? Yung biglang Makakaramdam bait-bait yan. mong anak. Correct, diba? Yung mga ganyan pag-establish ba? Yung pag ganyan pag-set up, diba? Ano yung makakaramdam yan sila? Basta, alam mo, talagang kailangan mo lang talaga sabihin. Mahirap gawin, pero wala Wala talaga tayong choice dito. Lalaki pala yung problema kapag hindi natin sinasabi yung katotohanan. Correct. Maging honest ka sa situation. Oo. Sa nararamdaman mo, sa tunay na nangyari. Correct ka. Again, hindi ka husgahan ng pamilya mo. Alam mo, itong nangyari sa'yo, Vanna, napakalaki ng lesson na iniiwan sa'yo nito. Diba? That life is not all about sunshine. It's not all Correct. sunshine. Tama. Maraming bagyo, maraming tag-ulan, maraming baha na dadaan sa buhay mo. And you have to brace yourself for impact. Yes. Marami pa yan, diba? As you go along. Somewhere down the line, ang daming roadblocks, ang daming frustrations. Marami talaga ang yan. daming disappointment na Correct. ma-experience. Madadaanan mong lahat yan and you'll be proud of yourself at the end of your story. Masasabi mo na, Kinaya ko pala. Yes. Diba? Hindi naman pala katapusan ng buhay. Kung bumagsak ako, edi mag-e-enroll ulit. correct. Diba? Di susubukan Ganun lang ulit. naman. Ganun lang Totoo. talaga yun You keep on trying. Oo. Don't stop. Bibilib ka sa sarili mo na, ay, ang galing, tumalino pala ako lalo. At marirealize mo yung dahilan kung bakit nangyari ito. Eventually talaga, you will understand why this has to happen. Meron talagang May lesson meron lagi. talagang lesson. At alam mo, ang gusto ko rin i-pick up from your story, Van, is that talagang, di ba yung sinabi mo na you don't feel good about yourself, feeling mo, basta parang mababa, ano sabi niya, partner, parang mababa na yung tingin niya sa kanyang sarili. Lagi mong tatandaang, Van, na yung nag-feed ng information sa'yo na mababa ka, wala kang kwenta, hindi mo deserve, yung mga ganyan, kalaban yan. Diba? At wag tayo magpapatalo sa kalaban. Ano nga ba ang pinaka-role ng kalaban, 'di ba? Tandaan natin, 'di ba?
steal, kill, and destroy. Nakakatakot, Diba? diba? So stealing, ninanakaw niya yung happiness mo, ninanakaw niya yung confidence mo. Pinapatay niya kung ano man yung confidence na Naku. natitira meron sa'yo at dinedestroy niya kung ano mang faith meron ka. So wag po tayong magpapatalo, Van. Kayanin natin na lagi nating tatandaan, hindi ako magpapatalo sa ways of the evil one, 'di ba? Na ito yung mga fini-feed niya, 'di ba? And lagi natin tatandaan, fear does not come from the Lord. Yung stress na yan na nafi-feed sa utak mo, 'di ba? Yung mga negativity na yan na nafi-feed sa utak mo, it does not come from the Lord. So kung di siya galing kay Lord, kanino siya galing? So hahayaan ba natin na matalo tayo niyan? Hindi, 'di ba? Totoo yun. At ikaw na mismo ang Oh. nagsabi, Van, di ba? You are an achiever. Yes. Diba? Ang dami mong naging ang dami mo nang napatunayan sa sarili mo. And part ng pagiging achiever ay yung maka-experience ng failure. Tama. So, yun pa lang dapat malinaw na sa isip mo, I am an achiever. And Correct. you can never be an achiever if you have not experienced failure. Tama. At Diba? para sa mga magulang, dapat alam nyo rin po na hahayaan po natin yung mga anak natin na mag-fail. Yun, Totoo 'di ba? yun eh. We should allow them to fail. We should To allow cry. them to cry, to experience pain. Kasi para pag wala na po tayo sa mundong ito, hindi po sila parang tatanga-tanga. Kasi masyado silang sheltered, masyado nga hindi nila kayang harapin ang mga struggles in life, ganon. Van, alam po namin hindi madali ang iyong pinagdadaanan. Very valid ang iyong nararamdaman. Pero go, go, go! Laban lang, Laban Van! lang! Dapat talaga, Van, wag tayo magpapatalo sa binubulong ng demonyo kasi ganun yun eh. Bulong, no? oo. Bulong ng demonyo. Bulong din, totoo talaga. Oo. Yung Di naman pag-disturb ka. partner, no? Parang pag Tagalog, parang, di ba kanina sinabi ko naman yun, partner, it comes from the enemy, pero parang di ka natakot. Pero nung sinabi kong bulong yan ng, correct, pag English, parang light lang, pero pag tinagalog mo talaga, ang bigat, di ba? Bulong ng demonyo. Di ba? Hindi kasi totoo yan eh. Naniniwala talaga ako that it's all spiritual warfare na tinatawag na binubulungan ka sinasabihan ka na, oo, tama, mali ka, mababa dapat yung pagtingin mo sa sarili mo, hindi ka dapat matuwa, yung mga ganyan. Pero then again, naiintindihan natin lahat yan kasi tao lang tayo eh. Hindi naman tayo Diyos na madali nating tatalikuran yung mga ganyan mga klaseng pagbubulong. Pero, ang pwede nating gawin, katulad nga ng sinabi ko, partner, no, put on the full armor of God. Eksakto yun eh. Sakto, nabasa ko yung kanina eh. Put on the full armor of God. So, ibig sabihin, talagang imaginein mo, Van, na meron kang suot na shield. 'Di ba? At yung shield na yan galing sa Diyos. At yung itong shield na to, habang suot ko ito, kung ano man ang bulong ng enemy, 'di ba? Talagang tatapikin ko lang ng shield ko made of real gold. 'Di ba? Na 18K, 'di ba? Kailangan may karat. Correct. Kailangan may karat. Hindi pwedeng 14 lang. Oo. Japan gold. Pwede ding may diamonds. gold, Hong Kong pwede. setting. Pwede. Basta real gold. Diba? Ganun, Van. Ano to eh. Yung failure, yung failure and rejection, frustration, talagang hindi mawawala yan, Van. Napakaganda nung sorry do sa statement, pero maganda yung gantong klase ng experience ng isang tao. Diba? Mindset. Yes. At this Oo. moment, at this very particular point in time, syempre hindi maganda. Tama. Pero kami, looking outside the box, maganda yung ganitong klase ng experience kasi ang dami mong mapaprocess dito. Tinuturuan ka nito ng acceptance. Kailangan Correct. matanggap mo na ganito talaga yung buhay. May failure, hindi laging win-win. Hindi laging nananalo. Kailangan may talo din minsan. Kasi Meron. tuturuan ka niyan. So kailangan, yun, first is acceptance. Di ba? Dapat tanggapin mo na lang. Ano to hindi bumagsak ako pero I can But try another time. I can retake. I can enroll again. 'Di ba? Yung mga ganung tipo kasi pag hindi mo natatanggap, yun nangyari sa iyo ngayon. 'Di ba? Parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi ako papayag, matalino ako, achiever ako, hindi pwedeng may bagsak. 'Di ba? Maling attitude yun. You are rationalizing your rejection, your frustration na parang dapat matalino ako, hindi ako napapahiya, ayoko mapahiya sa pamilya ko. Hindi ganoon kasi nga
dapat maintindihan mo or tanggapin mo na may frustration. Correct. Kasi kapag nire-rationalize mo palagi yung bagay at hindi mo tinatanggap yung tunay na nangyari, the more it is difficult for you to move forward. Correct. Diba, parang ayaw mo pumayag na talo ka eh. Gusto mo lagi kang panalo. Pag hindi mo Tama. tinatanggap, uulitin namin hanggat di mo natatanggap na talo ka, na may bagsak ka, mas matatagalan yung pagkakalugmok mo na ganyan. Mas matatagalan yung ganyang klase ng emosyon sa dibdib mo. Unlike, sige na, okay, Tanggapin natanggap ko ko na na, sabihin lang. ko na sa pamilya ko, and then kapag niyakap nila ako, ibig sabihin natanggap nila yung sitwasyon ko. And then, next semester, enroll again. Correct. Ganun lang yung buhay. So, ibig sabihin, mas madali kang makakamove forward. Tama. Tsaka alam mo, sa totoo lang, Van, people forget eh. Sa ngayon, you are clouded with the feeling that parang ano kaya siguro yung sasabihin ng ibang tao, alam naman nilang achiever ako, ganyan. Ano sasabihin ng mga batchmates ko, kung sino pa yung dean's lister, yun pa yung hindi nakasabay mag-graduate. May ganyan na parang sumasabay siya sa sistema mo, sa mga bulong, yan, yung mga ganyan. Pero sa totoo lang, people forget. Makakalimutan nila. Alam mo, people are selfish eh. Ito yung katotohanan dito, Van. People are selfish. They think about themselves. Tayo, we think of ourselves most of the time. Tingnan mo, anong perfect sample ng pagiging selfish? Pag nagpakuha tayo ng group photo, bawa, nasa isang restaurant, 6 tayo. Titingnan, pagkatapos i-take yung picture, titingnan natin yung picture, di ba? Pag tinignan natin yung picture, aminin mo na kanino ka unang titingin. Titingnan mo ba yung kaibigan mo? Titingnan mo ba yung tatay mo? Titingnan mo ba yung nanay mo? Hindi. Ang una mong titingnan yung sarili mo, maganda ba ako dyan? Okay ba yung angulo? Hindi ba ako banlag? Hindi ba ako nakapikit? Di ba? Kapag ka maganda, okay na yon. Pag hindi maganda, sasabihin mo, ulitin natin kasi hindi ka maganda doon. So, people are selfish. Minsan kasi, iniisip natin siguro iniisip ng tao, ganito ako. Naku, nag-fail ako, sasabihin ng tao, ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, maybe yes, may isip nila yun. Pero eventually, babalik sila sa sarili nila eh. Na iisipin nila yung sarili nila, tas yung sarili nilang buhay. So then they forget about your issue. So ngayon, yung issue mo is issue mo sa sarili mo lang din talaga, 'di ba? So makakalimutan ng mga wag makadagdag sa isipin mo yung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kasi sa ngayon, fresh pa 'yan. Pero eventually sa true lalo at walang halong eklabu, makakalimutan na rin nila 'yan eh. Pag nagkaroon ng reunion, baka makalimutan nila hindi ka graduate with them eh. Totoo 'yun, kasi na nag-reunion kami recently, partner, ang sinabi talaga namin, ang sabi ng isa, alam mo hindi nakagraduate yung isa nating kabash. Totoo ba? Akala natin, although akala namin kasama namin sa graduation. See, at ilang taon na nakalipas, wala naman kami pake. Kahit hindi siya nakasama ng graduation. Gets? So, people will forget. So, wag na itong makadagdag sa iyong isipin. Ayan, 'di ba? Maganda tong partner, itong experience na ito. Tama ka sa sinabi mong 'yan. Kaya nga naman i-podcast natin ito kasi ito ay isang reminder din para sa lahat ng mga tambalanisa natin na yung experience kahit masakit, mahirap, nakakamura talaga, nakaka-shet. Pero yun din yung experience na may gagalaw tayo, kikilos tayo, at saka matututo tayo ganun. At saka yung sinasabi ni partner kanina, 'di ba? Yung acceptance, 'di ba? Yung sinasabi ni partner kanina, important that you accept na para maka-move forward ka, 'di ba? Moving on kasi tinanggap ko, in-accept ko. Lagi natin tatandaan, dun sa acceptance kasama dun yung pagtanggap na meron tayong ambag. Minsan kasi kaya mahirap tanggapin ang isang bagay kasi feeling natin wala tayong kasalanan. Pero sa totoo lang, meron tayong ambag dun sa sitwasyon. Hindi man talaga totaling kasalanan mo, 'di ba? Kasi nag-aaral ka naman, sabi mo achiever ka naman. Pero sa totoo lang, meron ka ding ambag dun eh. May ambag ka kasi kung achiever ka, tas may hindi ka kunento na part eh. Paano hindi, 'di ba? Yung ganon. Hindi natin alam yung nagulat ka, bila kang bagsak. Oo, 'di ba? Parang ganon. Series yan eh. So true. May prelim, may midterm, Tama, may finals. correct. So, May pala, graded mag-engage recitation, mo na. correct, Teka, 'di ba? kalanganin yata ako. Ano Yes, tama. Meron ganun eh. So, may ambag ka dun sa baka naging overconfident ka, 'di ba? Nakala mo okay na lahat kasi, 'di ba? O kaya ang ambag mo is hindi ka naging mabait sa teacher mo. Hindi ko alam kasi dapat objective lagi ang pagbigay ng grades, pero malay mo, yung teacher mo ay hindi objective, subjective siya. Yung parang wala akong pakialam kahit matalino ka. Kung hindi ka mabait,
'Diba? Ang feeling ko, hindi ka na magsasucceed sa buhay. Iba, bagsak kita. Mga ganon. Hindi namin alam, hindi ko naman sinasabi mo sa mga ugali mo, pero hindi May namin, missing, correct. part ng story Merong part talaga. na na-skip di ba? May part ng story na na-skip, di ba, partner? Parang merong part na hindi natin na-reveal sa Oo, amin. hindi namin na-reveal kasi kung achiever ka, you would know or Sabi mo, consistent consistent ka honor student. So you would know na lalo pa kang ang isang tao na mahilig mag-aral yung talagang very grade conscious. Ano yan tinitingnan talaga niya, nagko-compare yan. Kino-compare niya yung sarili niya from first quarter to second quarter, third and fourth. Ganon. Ano ba, mas matataas ba yung nakuha ko? Ganon, 'di ba? So may ambag ka dito sa part na to Kasi, Hindi mo sinabi sa amin. oo, na hindi ka ayaw mong isplok kabisyo. Pero gets namin kasi syempre, part yan ng dagdag sa kahihiyan, yung mga ganun. Pero may ambag ka kasi doon kailangan mong tanggapin na may ambag ka doon. Yun yung ambag natin sa kapag ka nagfe-fail. Tas lagi natin sasabihin, failures, rejections are redirections. Yes. Merong dahilan kung bakit kailangan mangyari yan sa'yo. Let me Diba? tell you a real story. This is the Yan. first-hand story. Na-share ko na to dati pero hindi sa podcast. Almost the same yung experience namin. I was not able to march, to experience the graduation march. Ba't English speaking ka? Kasi achiever kasing kausap natin. Pag-achiever, medyo nagpapanggap din tayo ng pagka-achiever. Achiever ka din, oo. I was not able to march, English, ako parang, English speaking tayo, friend. Hindi ka nag-march ng, graduation, netong pin-experience college. natin. Nung bachelor's college, degree. Yung bachelor's degree. Ang nangyari nun, yung ROTC ko, nawawala yung, ang tawag, nawawala yung belt, utility yung belt. card. Utility belt. Grade, ano tawag doon? Call card. Card, class card? Class card. Oo, class card. Nawawala yung class card ko. Yung class card, yun yung patunay ng attendance. Nag-attend ka, oo. Bawat Saturday or bawat Sunday na pinasukan mo nandun. Naglalagay. Attendance mo yun na may parang bandy clock natin yun. Nawawala yun. Ngayon, anong tawag, platoon leader namin, hindi ko mahagilap. Siya yung may hawak nun. Ang pinuntahan ko pa talaga sa boarding house. Siyempre nagtanong-tanong ka, that time wala pang telephone. So tinanong ko, ano kaya yung address itong platoon leader? So ito yung binigay na address. Pinuntahan namin, umuwi na daw ng probinsya. Ay, wala nang pake. Sabi ko, paano ko kukunin yung class card ko? Yung class card mo ay nawala mo. Hindi, nasa kanya. Kasi bago ka umuwi ng bahay, sinasubmit yun sa platoon leader So si platoon leader cannot be reached. cannot be reached. Yung class card na yun, yung isasubmit mo sa registrar, I think, or saan man, para patunay na na-accomplish mo yung ROTC mo. Tama. Hindi ko mahagilap. That time, planchado na yung graduation gown ko. Ay, naka-gown. Ano ba tawag? Di ba gown yun? Toga. Oo. Kailan ka rin. Alam mo, pangarap ko talaga mag-graduation gown. Totoo. Shining, shimmering ba yung gown? Oo nga, shining, shimmering, splendid yun. Color white. Sorry. Oo. May na yun, nakahanger na nga yung kumbaga narenta na. Yan. Bayad na din yung graduation fee ko. Marching na lang ang kulang. Oo, marching na lang ang kulang. And take note, nagluluto na sa bahay na. Oh my gosh. Nakapatay na ng baboy. Correct. Tapos yung nanay ko, hindi kami nakita niyan 11 years. Diba? O basta more than 10 years. Tapos makikita lang kami on that very momentous occasion pero hindi nangyari. Diba yung nanay ko excited na maka-attend na graduation ko. Pero hindi na pa-experience sa akin. Alam mo bang hindi mo to nakwento? Nakwento ko a long time ago. Hindi ko matandaan na hindi ka nag-march. Tawa ka pa nga, hindi ka graduate, ano? Talaga ba? Long time ago, initial stage ng Tambalan. Hindi ko talaga siya matandaan. As pero, in. chinek ko, graduate po ba ako? Graduate. Graduate ka, hindi ka lang nag-march. Hindi lang ako nag-march. Kompleto nandun. Siyempre, hindi naman ako magkakaroon ng diploma. Hindi rin ako makapag-masters kung hindi tapos yung bachelor's ko.
So, nandun, may diploma. Binigyan ako ng diploma. Nag-request ako ng diploma. Meron naman. Nag-request ako ng scholastic record kompleto. So, cleared naman. Considered alumnus ako ng School. Ng school. So, yung mga ganung experience, imagine yung parang yung trauma that time. Correct. Parang, kumbaga, pinapangarap ng buong pamilya namin. Ako Na lalo mag-march. na. Oo, nag-iisang anak. Graduation picture nga ako pero wala sa stage. Correct. Yun yung pictorial lang na yung preparation for graduation. Yung march talaga, nag-iiyak kami ng tropa. Hindi lang kasi siguro mga 6 kami. Na nawala yung platoon. Nasaan yung platoon leader na masiraan? Wala na akong balita. So, hindi mo na talaga siya ever pati. Oo. Langya. Parang nanadya, no? Yung one issue. Parang nag-enroll pa nga nun siguro ano ba yung nangyari na siguro parang nagtanong-tanong, nag-enroll ba talaga? Correct, nasa registrar. Oo, correct. Wala lang attendance. Tama. Oo. Kasi pwedeng And yung witness naman, nandun yung mga classmates. Oo, yung na iba, nagsabing oo. lagi ka nandun. Kasama po kami every Sunday niyan. So yun yung mga ganun testimony na ay, sige, pasok naman yan. Kaya lang tapos na yung graduation bago na settle yung issue. Tama. So mga ganung experience. And That's very traumatic. correct, 'di ba? Kaya nga sabi nga ni partner, parang in a way similar. Similar to what happened to you, Van. Pero hindi naman failed. Oo. Naghabol lang sa time. May timeline eh. Oo. Kailangan maayos mo yung issue. Ang culprit talaga dito, yung platoon leader. Na hindi na mahagilap, 'di ba? Kakabwisit. May mga ganun eh. Mawala May yung mga class card. So ano yung kasi sinasabi natin, well, would you say that it's a rejection or in a way of so ano yung parang roadblock yan. So ano yung parang kaya pala nangyari to kasi ganito. Ano yung ganun mo? Kasi may kapalit na mas maganda. Oo, binigyan ako ng bonggang trabaho. My first paying job is radio. Oh, di ba? Diba? Yung mga ganon. Oo, na hindi na naman- parang, boom, panis ka, platoon leader, ano ka ngayon? Charot. Totoo, na ang dami kong mga classmates na talaga nag-audition din sa radio, nag-audition sa radio. Pero, Na mga nag-march. Mm. 'Di ba? Na mga nag-march. At hindi lang yun partner na Oo. na your first paying job is sa radio. You did well pa in it. Ang arte. You did well pa in it, Ba't you know. nag-English ka daw? Hindi, it's achiever topics eh. Ganon. Di Diba? You did well. Oo, Oh, pero yan, continue that to very do well. traumatic yun. Totoo yun. Pero nakalimutan ko na rin naman yung trauma kasi maganda naman yung naging kapalit. Tsaka yun- Sinabi ko yun sa family ko, sabi ko, Ano sabi? Sabi ko na hindi ako gagraduate okay lang, tuloy yung celebration. Oo, di ba? Dami ko pa rin regalo na tanggap. Walang marching na magaganap pa, pero wag natin pang hinayangan yung pinalaki natin ng 45 days yung chicken, di ba? Kainin pa na natin sila, gawin natin dinuguan. Ganon. Totoo. Tsaka ang dami namang evidences na Na natapos mo complete naman. talaga Oo, siya. na-complete. Na-enroll mo naman siya, nag-reflect sa registrar. Enrolled siya sa subject. Alam mo, ang maganda lang partner, ng mga panahon na walang social media. So hindi mo, ang kagandahan dyan partner, hindi mo nakita, hindi mo nasaksihan, walang FB Live, walang posting na naganap na may marching. Correct. At saka yung Diba? parang wala nga sa mga batchmates mo, pati nga naman ng mga graduation picture. Wala Parang din. Wala may baong camera Oo. kasi. Wala naman may camera dati. Oo, bibihira lang. Ganun. At that time, nag-iiyakan kami ng mga 6 na kakilala. Oo naman, kasi Yung oras na ito, sabi namin na dapat, nakahagis na sila ng oo. Kaya lang, ng- ng graduation cap. nila. Oo, di ba? Oo, Pero naman. anong ginagawa natin? Nagiinom, di ba? Oo. Hindi tayo naghahagis, nagiinom tayo, ganon. Nag-uusap kami. See? And yung mga ganyang klase mga pagsubok should not stop you. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin dito kay Van. Hindi ka dapat matigil. Kasi minsan, at lalo pa, ito sinabi ni partner kanina, pag nalagpasan mo, mapaproud ka sa sarili mo, 'di ba? So, yun yung kapag ka dumaan tayo sa matinding pagsubok, hindi lang dito katulad ng kay Van, huwag tayong mag-give up. Kasi eventually, kapag ka nalagpasan natin, masasabi natin sa sarili natin na, ay salamat, I did not harm myself, hurt myself. 'Di ba? Kasi kaya ko pala. 'Di ba? Kasi, unfortunately, may mga gano'n na parang, ito na, this is the last of it. Di man natin naiintindihan yung kalawakan ng mental health, pero maganda pa rin yung natatry nating malabanan talaga yung mga ganyang klaseng mga eksena para masabi natin sa sarili natin na ay kaya pala, pwede palang gawin, di ba?
Di ba Ganyan. nauuso pa ngayon sa school, di ba, after the semester may class card, tapos papapirmahan mo. Di yun. ko sure. Diba? Oo. Dati ganun, hahagilapin mo yung teacher Tama. mo eh. Kung sino man yung, Tama. yung leader ng class or advisor mo, papapirmahan mo yun. Para Correct. patunay na, okay, you have completed the subject. Parang gano'n. May mga recently nakita ko pa yung mga Hahagilapin mo class no? cards ko pa eh. Puntahan mo sa Oo. bahay. Handwritten talaga yun. Oo. Oo. Kasi isusulat talaga. Parang wala tayong mga grades dun or na nakatype eh. Sinusulat Wala. talaga. Oo, Maski yung handwritten. grades. Totoo. Diba? 1, 1.2, ganyan. Handwritten talaga. At pag na-lost mo talaga yun, lost talaga. Oo, walang duplicate. Oo. Tsaka sa ibang school, although sa ibang schools partner, sinesend nila yung class card sa bahay. May mga ganun. Pag na-submit mo na. Oo. Pero yung iba, hindi. Ganun. So, kailangan hawak mo lang din talaga. Correct. Well, ganyan. So, again, Van, akala mo lang hindi mo kaya tong sitwasyon na to, pero kaya mo talaga yan. Ano lang yan? Setback, roadblock, ganyan. And Hindi namin acceptance, nilalang para ah. madali ka makakuha. Oo, hindi namin nilalang kasi valid na valid yung nararamdaman mo. Pero alam nga namang hanggang dun ka na lang. Alam nga naman hindi mo na rin talaga sabihin forever, 'di ba? Oo, yan. Eventually, kailangan you really have to say it. At habang hindi pa lumalaki, di sabihin mo na. Yun lang ang tandaan mo, later on in life, you'll be proud of yourself. Kasi nalagpasan mo yung stage na. Tsaka makakwento mo to pag halimbawa isang araw, isa ka sa mga sikat na civil engineer ng batch ninyo, ikaw pa yung ikaw pa yung imbitan ng school eh. Yung alumnus na na magbibigay ng graduation na magiging commencement speaker. Yes, Tapos ang unang linya mo is buti pa kayo nakapag-march ng graduation or on Diba? time. O, diba? Yun yung una mong pasabog. Kasi ako, hindi. Yan. So, Malay mo, so yung palang... MMK Correct, pa yan, or diba? MJS pa yan. So true. hindi natin masasabi. Lagi nating tatandaan yung dahilan kung ba't nangyayari ang mga bagay-bagay, malalaman natin in God's perfect time. So good luck to you and may you have the strength to carry on and to tell your parents dahil sila naman ang dapat talaga magbigay sa iyo ng super hug, super kiss, and super support. Tama. Yan. Salamat, Van, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento, gusto mong ma-feature dito sa ating podcast, pwede mo kami i-email, send your stories at... Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupe. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon!